Nasabi si Saldico daw, tauhan ni Martin Romualdez. Malabo man po na tauhan. Empleyado, malaking negosyante si Saldico at hindi yung papayag na maging tauhan siya ni Martin. Multi-billionaire yun eh. But before natin mga kababayan pag-usapan, kasi baliktad, si Saldico po, yung kanyang company, maraming nakuhang contracts during the previous administration. Can exercise its jurisdiction in the present case over the crimes alleged against Mr. Duterte that were committed on the territory of the Philippines while it was a state party nung member pa siya ng... Pag na-reverse mga kababayan, tuloy ang impeachment trial kay Sara Duterte. Kasi dapat dumaan po sa trial. Kung inosente, di libre na sila, di ba? Napawalang sala. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin ngayon ang narrative ng mga DDS. Nasabi si Saldico daw, tauhan ni Martin Romualdez. Malabo man po na tauhan. Empleyado, malaking negosyante si Saldico at hindi yung papayag na maging tauhan siya ni Martin. Multi-billionaire yun eh. But before natin mga kababayan pag-usapan, kasi baliktad, si Saldico po, yung kanyang company, maraming nakuhang contracts during the previous administration. Bigay ko sa inyo yung mga news reports tungkol sa mga contracts. Nabanggit nga po ni Sara Duterte, yung sa issue ng DepEd laptop, remember, nang sabi overpriced, siya mismo yung umamin si Sara Duterte. But before natin pag-usapan mga kababayan, ibigay ko muna sa inyo ito mga latest na balita kasi yung tatay ni Sara, si Digong, nireject ng ICC yung jurisdiction challenge. Yan breaking news kagabi po. Malamang iyakan na naman yung mga DDS nito. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, ICC rejects challenge to its jurisdiction over Duterte's case. Yan sabi dyan po, the chamber finds that the court can exercise its jurisdiction in the present case over the crimes alleged against Mr. Duterte that were committed on the territory of the Philippines while it was a state party. Nung member pa ng ICC, yung Pilipinas. So ano ang kahulugan nito mga kababayan? Anong ibig sabihin nito? Na rejection. Yung kaso ni Digong sa ICC will proceed. Tuloy na. Tuloy-tuloy. So 2 beses na po na knockdown si Digong. Yung kanyang abogado na si Kaufman, 2 beses na po na knockdown ng ICC. Una yung petisyon, yung request for interim release. Denied. Ngayon naman po, yung jurisdiction challenge, reject. Lalo na yung narrative nilang kidnapping. Kinidnap na mga kababayan si Digong. Lalo yun. Reject. Ayusin kasi ninyo yung mga komento ninyo. Diba? Hindi uubra sa ICC yung mga palusot ninyo po. So, kung naniniwala kayo na si Digong ay inosente, kailangang harapin ninyo frontally. Tuloy ang ICC trial. Tulad ng impeachment dito sa Pilipinas ni Sara. Ang sabi, i-revive. I-revive daw sabi ni Tito Sen. Pag na-reverse mga kababayan, tuloy ang impeachment trial kay Sara Duterte. Kasi dapat dumaan po sa trial. Kung inosente, di libre na sila. Di ba? Napawalang sala. Pag gano'n ang desisyon. Kaya lang sabi nga natin, malabo yung mapawalang sala kasi ang ebidensya recorded, ang ebidensya mga kababayan kay Sara, kay Digong, mula mismo sa kanyang bibig. Yung sa confidential funds po, yung ebidensya binigay mismo ng kanyang opisina, yung lista ng mga chichirya. Ngayon malamang makalusot po, sila mismo nagpahamag sa kanilang sarili. Now, dito naman po sa issue kay Senator Joel Villanueva na yung dismissal order ni dating Ombudsman Conchita Morales, i-enforce sana po. Magsusulat sana si Ombudsman Rimulya sa Senado to enforce yung dismissal po in relation sa kasong korupsyon sa Ombudsman. Yung 10 million pork barrel fund issue, noong 2016 yata yon, nilabas yung desisyon. Pero nung congressman pa, panahon ni Pinoy, congressman pa, si Back Party List Congressman si Joel Villanueva. Ngayon, biglang lumabas yung
balita kahapon nang sabi, nireverse pala, dinismiss yung kaso, Ombudsman Martires, in secret. Sabi ni Remulla, di na lang ako susulat kay Tito Sen para i-dismiss si Joel Villanueva. Ngayon, controversial siya ngayon. Nagpalabas ng legal opinion si dating Solgen, Florin Hilbay. I-share ko po sa inyo. Maganda yung sinabi niya. Sabi ni Florin Hilbay, if it is true, as Ombudsman Remulla asserts, that the cases against Senator Villanueva were dismissed by former Ombudsman Martires in secret, di naman publish yan, di yan nilabas, nobody knew about it, then Ombudsman Remulla should treat such order as mere internal memo, subject to his reconsideration or reversal. The order of former Ombudsman Carpio Morales dismissing Senator Villanueva for the PDAF scam was a public act. Former Ombudsman Martires had no authority to reverse the decision in secret, thereby depriving the public or any interested party from questioning his decision before the Supreme Court. Therefore, Ombudsman Remulla can treat the secret memo as having had no effect and can proceed with his intention to request the Senate to enforce the original order of dismissal. Kahapon mga kababayan, after na magpalabas ng statement si Remulla, hindi na niya itutuloy, nag-react yung mga netizens. Safe na niya siya, safe na si Joel Villanueva. Ngayon, with this statement of former Solgen Hilbay, di pa pala safe. Pwede pag i-reverse. Tama naman po si Solgen Hilbay. Kasi kung yung decision ni Conchita Morales, ni-reverse ni Martires, anong rason di pwedeng i-reverse ng bagong Ombudsman ni Remulla yung decision in secret ni Martires? Tama? Pwede nga sa kanya. Bakit hindi pwede kay Remulla? Hindi pa safe si Villanueva. Ayan man lang po yung mga updates natin ng mga balita. Balikan natin yung ating topic tungkol kay Saldico na pinapalabas ng mga DDS sa narrative nila. Tauhan po ni Martin Romualdez. Malabo man po na maging tauhan kasi si Saldico po, party list congressman ng Ako Bicol. Just like Martin Romualdez, kaya lang si Martin Romualdez po, district congressman. Elected sila. So hindi man pwedeng maging tauhan. Gusto nilang palabasin, tauhan kasi naging speaker, si Martin Romualdez, at si Saldico naging chairman ng Committee on Appropriations, a very powerful committee sa Congress. Yung mga ganyan na posisyon, pinipili po ng majority yan. You see, hindi lang ng isang speaker. Pwede siguro na sabihin natin, naging kaalyado. Ang sino man po pwedeng maging kaalyado. Ganon sa politika eh. Pero iba yung pinapalabas po nila para yung mga kontrobersy na nakabalot kay Saldico, gustong ipahid kasi po nila kay Martin Romualdez. Isabi nga po natin, makikita ninyo doon sa nangyari nang tanggalin si Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriations. Ang nag-motion mismo, ang nag-preside po si Martin at ang nag-motion si Sandro. Anong ibig sabihin? Nang madiscover yung mga alleged insertions po, ito na nga po na mga controversies ngayon, malinaw na hindi po kinonsinte. O ito po. I move to declare vacant the position of chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. Si Martin. Chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Diba? Malinaw. Ngayon, mas close nga po si Saldico sa previous administration. Gusto ninyong ebidensya? Pakita ko sa inyo. Mismong by admission ni Sara Duterte, kumorner ng kontrata si Saldico sa DepEd during the time ng previous administration. Yan. Bicol Tycoon Saldico in all Bicoy accusations host Duterte in power plant inauguration. Magkatabi pa nga yung dalawa. Best friend ni Digong si Saldico. Ano sabi dyan? President Rodrigo Duterte is guest of honor at the opening of a power plant owned by Saldico. The businessman mentioned in Peter Advincula's retracted allegations about a drug syndicate. Report yan po ng Rappler. Yan magkatabi yung dalawa. Malabo po, mga kababayan, yung mga narrative na mga DDS. Dinidikit si Saldico kay Martin Romualdez.
Ito report ng Manila Times. Nakita ninyo, October 16, 2025. Sabi diyan, BP links Saldico to DepEd laptop mess. Last week pa lang, mga kababayan, yung kwento. Yan sabi diyan. Vice President Sara Duterte said she used her confidential funds to investigate the involvement of former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co in the laptop scandal of the Department of Education when she still headed the department. O kita mo, Nalagay itong si Sara Duterte sa sobrang kadaldala. Nasisilo siya sa sarili niyang bibig. Nilaglag pa yung sarili niya. Ang ibig sabihin, wala siyang ginawa. Siya yung sekretary ng DepEd. Pero nakakorner ng kontrata si Saldico na ang sabi, overpriced. So anong ginawa niya? Bakit hindi niya in-expose noon? Bakit ngayon niya sinasabi? Nilaglag mismo ni Sara. Tagalit niya kay Saldico at sa Marcos administration kay Martin Romualdez. Hindi na niya iniisip yung kanyang sinasabi na pinapahamak niya mismo yung kanyang sarili. Yung presko nito sa Zamboanga City. Yan it was the first time she revealed the use of the department's confidential funds after being accused of fund misuse by the House Good Government Committee. In a press briefing in Zamboanga City on Tuesday, Duterte said that they had been investigating the link of Co to the DepEd laptop scandal where it procured overpriced laptops for teachers that were below specification. Yan Sabi niya, may I just say that there were confidential funds that went in that investigation, that SunWest is the contractor of the DepEd laptop. Pwede ba malinaw na mas close sa kanya, sa kanila, pati sa kanyang tatay? Guest of honor si Bigo sa inauguration ng power plant na pag-aari po ni Saldico. Pagkatapos sasabihin nila, tao ni Martin Romualdez si Saldico. Mas lumalabas na tao nila si Saldico. Ito yung report pa ng Inquirer. Overpriced DepEd laptops, RAP set versus Briones, Lao, 12 others. Panahon pala ng tatay na to. Yung overpriced DepEd laptops. Ngayon, ang sunod na question natin, kung sila ay galit sa korupsyon, bakit hindi ito naimbestiga noong panahon ng kanyang tatay na overpriced na laptop na pinasok mga kababayan, ang kontraktor si Saldico? Bakit hindi in-expose nila ito? Bakit ngayon lang? Yan ang malaking question mark. Sabi dito sa report, the Office of the Ombudsman has ordered the filing of graft in falsification charges against former Education Secretary Leonor Briones and 13 others for the 2.4 billion matindi procurement of laptop computers that were later deemed not only outdated but also overpriced. Overpriced pa po. Ang contractor, sa mismong bibig ni Sara Duterte, si Ako Bicol Party List Representative Saldico. Siya mismo nagsabi. Pero nangyari ito sa panahon ng kanyang tatay, ang DepEd Secretary, si Briones. Nakita na ninyo? Kaya malabo po yung akusasyon nila, narrative ng mga DDS, na si Saldico tauhan ni Martin Romualdez. Wala man pong kontrata si Saldico kay Martin. May kontrata sa DepEd, under Digong, mga kababayan. Kaya mahirap yung mag-akusa ng mag-akusa. Tapos hindi mo iniisip yung sinasabi mo. Yun pala, nilalaglag mo na yung sarili mo at yung administrasyon ng tatay mo. Ito pa, report ito mga kababayan ng Philstar. Philstar.com, October 14, 2021. Yung issue ng Pharmally ito. Pharmally leads 10 firms that got biggest pandemic contracts, group says. Diyan sabi diyan. Pharmally Pharmaceutical Corporation is one of the 30 favored firms that managed to clinch 42% of all pandemic contracts with the government, sabi po ng Freedom of Information Group. In a special report, the Right to Know, Right Now Coalition said Pharmally led 29 other firms in bagging supply deals worth 27.4 billion. This is a lion's share of total 65.19 billion in contracts split between 7,267 suppliers from March 2020 to September 2021. Sabi dito, here is a rundown of the total value contracts awarded to each of the top 10 firms. Pharmally Pharmaceutical Corporation, 10.85 billion. Sunsu Construction Machinery Group, 1.9 billion. Phil Pharma Wealth, 1.8 billion. Hafid Erasmus, 1.46 billion.
SunWest Development and Construction, 1.32 billion. Yan yung kumpanya associated kay Saldico. Kumorner ng kontrata sa pagsusupply po ng mga pangailangan mga kababayan during the pandemic contracts. Ibig sabihin, close sa mga Duterte. Mga kababayan si Saldico. Naka-corner po ng pandemic contracts. Kasama siya sa top 10. Pangilan siya? 1, 2, 3, 4, top 5. Kasi ang sumunod, 783 million, Biosite, JB. O mayroon pa pala JB of Construction, SunWest Construction and Development, another 764 million. You see, SunWest pa to. Kita ninyo? Number 5, 6, 7. Dalawang kumpanya niya, mga kababayan. Tapos sasabihin ninyo, tauhan ni Martin Romualdez, si Saldico. Magpakita nga kayo ng na corner na kontrata mula kay Martin Romualdez, si Saldico. Kumbaga, normal yon sa Congress, yung mag-alyado. Pero hindi na ngangahulugan na tauhan mismo ni Martin Romualdez tulad ng gusto ninyong idikit sa isipan ng ating mga mamamayang Pilipino para siraan lang si Martin Romualdez. Mas close pala sa inyo sa Duterte administration. Ang daming kontrata na nakuha, mga kababayan, si Saldico sa previous administration. Hindi mo man mabiblame si Saldi kasi si Saldico, normal yun sa isang negosyante. Alam nga, negosyante ka, hindi ka kukuha ng kontrata. Di ba? Ito pa, report ng GMA. May resibo tayo palagi. Saldico SunWest secures 2 billion projects from LTO, pati pala sa LTO. Ngayon, i-check natin kung kailan ito nangyari. Yan, sabi dyan, SunWest Incorporated, a construction company linked to former Ako Bicol party list. Representative Saldico has secured 2 billion worth of projects from the Land Transportation Office. Sabi po ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Lacanilao said SunWest built 2 buildings worth 499 million each. One is supposedly IT training hub and the other is Road Safety Interactive Center. Meanwhile, another building is worth 946 million, which was supposed to be the Central Command Center. The contract for the projects were signed in February 2021, said Lacanilao. Panahon ni Digong, February 2021. Diba? Basag yung propaganda ninyo. Laban kay Martin Romualdez, pinalalabas ninyo. Tauhan ni Martin Romualdez si Saldico. Pero sa mga dokumento, sa mga balita, lumalabas, mas tauhan po si Saldico ng Duterte administration. Kumorner ng iba-ibang kontrata po sa DepEd, sa DOH, during the pandemic, pagkatapos pati sa LTO. So, malabo na maging Romualdez boy, mga kababayan, si Saldico. Kasi nakita naman po ninyo kung kailan siya lumaki, lalong lumaki bilang isang negosyante at kumorner ng mga billions of contracts during the previous administration po, panahon ni Digong. So makikita ninyo ang selective memory ng mga DDS at pagiging double standard. Pag sa kanila po, ang tawag nila development project nung panahon ni Digong. Pag sa iba naman po, especially dito sa present administration, ang tawag nila corruption scandal. Double standard, yan ang brand ng mga DDS. So hindi po pwedeng ipasa ang kasalanan ni Saldico kay Martin Romualdez. Lalo't pat base sa mga ebidensya, ang mga kayamanan ni Saldico lalong dumami sa panahon po ng previous administration, Duterte administration po. So malinaw po, si Saldico is made in Davao, not made in Leyte, not by Martin Romualdez. Tama po, mga kababayan? Huwag kami mga DDS. Masyado kayong madali makalimot. Ayan man lang po. Mga kababayan, ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa?
Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.